Quezon City has been placed under a state of calamity following widespread flooding. In areas like Fairview and Gulod, floodwaters reach chest deep, prompting rescue operations using rubber boats. Along Broadway Avenue, drainage systems overflowed, worsening the floods. Quezon City Mayor Joy admitted that long-term flooding solutions remain a challenge. Gusto ko rin pong banggitin yung mga dating lugar na dati hindi binabaha na. And now let's check on the situation at evacuation centers in Quezon City. For the latest updates, we have mobile journalist Amy Atienza. Amy, where are you right now exactly? Good evening, Angela Diego. Ay, good morning pala, sorry. Good morning, Angela Diego. Nandito tayo ngayon sa Diosdado P. Makapagal Elementary School sa Barangay Tatalon, Quezon City. At kung makikita nyo naman sa aking likuran ay napakarami ng pila ng mga evacuees dito. Actually, pumapatak daw ng around 1,400 families yung nandito ngayon. So that's around 5,500 individuals. At ngayon, sa kasalukuyan, nakapila yung mga evacuees para sa mga pagkain nila dahil yun yung solely provided dito maliban nga din sa mga tent. So food nila from breakfast, lunch, and dinner. Ay kanina rin habang umiikot ngayon sa may gate, actually nagkakagulo na yung iba dahil may mga evacuees na gusto raw pumasok. Pero ang depensa ng mga officials dito sa Diosdado P. Makapagal Elementary School ay nililimitahan nga nila yung paglabas-pasok ng mga evacuees. Dahil most likely nga daw yung nangyayari, kukuha lang ng ayuda tapos aalis na ulit. So may mga problems pa na kailangan i-resolve dito sa area. Pero so far, yung nation naman ng ilang evacuees dito, hirap daw at gusto na nilang umuwi. Kinakailangan daw muna nilang tiisin para nga daw hindi pa sila muli mapahamak dahil tuloy-tuloy pa rin naman ang ulan dito. Amy, ano yung nasa likod mo? Yan ba ay holding area lamang para sa mga evacuees natin at meron silang ibang area para kung saan sila pwedeng matulog? Kasi hindi ako nakakakita ng mga modular tents as of the moment. Yes, ito yung pila actually ng food. So ito, ang sa kayo, dito yung area ng mga foreign house. So ito mismo nasa likod ko, yung mga nakaupo dyan. Nagbibigay sila ng libreng gamot, pati na rin kung check up kung kinakailangan niya. And ito namang mga nakapila talaga mismo sa likod ko, sila na yung mga pumipila for the food naman na binibigay. And kanina rin dumating dito kasi si Senator Erwin Tulfo, nagbigay siya ng lomi para sa mga evacuees dito. So ang ginawa niya talaga, na sila para makaabot nga doon sa libreng lomi na binigay ni Senator Erwin Tulfo. So, yung mga buildings naman dito sa gilid ko, yung mga buildings na yan mismo yung area kung saan natutulog or nalalagi talaga, nagpapahinga yung mga evacuees. May 2 floors na open para sa mga evacuees dito. At yun nga, medyo nahirapan din daw talaga pati yung mga officials kasi bandang umaga kahapon, saka lang humumpa yung baha na umabot daw ng around 5 feet. Yeah, Amy, aside from yung mga yung mga pagkain, of course, well provided for naman by the barangay officials and of course yung mga donors. Ano pa mga kailangan ng evacuees at this time? Kasi I understand may mga several evacuation centers na nahihirapan sila dahil sa CR. Is that correct? Pinaka-kinakailangan natin dito, actually yung sa may maintenance daw ng CR, kasi nahirapan na nga daw maligo yung mga evacuees at limited nga yung available na CR dito. Pero so far, yun lang naman yung nagiging concern talaga ng evacuees. Aside from the fact na yung ilan ng mga lumabas, gusto pang pumasok ulit dito sa Diosdado P. Makapagal Elementary School. So far, ilang araw na yung mga evacuees dyan ngayon? And also, tell us what's happening there in terms of weather? Kasi parang nakikita ko may araw ba ng konti dyan, umuulan? Amy? Well, actually ngayon, maaraw, pero baksak pa rin ang ulan. So, umaambon pa rin dito. Hindi rin ganun sa lamig, no? So, medyo mahirap, medyo malagkit kung pupunta ka dito, lalo na sa mga evacuees na nagsisiksika na nga doon sa likod ko. And yun na, so far naman, okay naman na yung nagiging situation nila. Kailangan lang talaga ma-organize din ng mga officials and nag-deploy na naman daw sila
ng around 70 volunteers, barangay volunteers dito para facilitate lahat ng pangangailangan ng mga evacuees. Alright, mag-ingat ka and I will keep us updated. Thank you very much, mobile journalist Amy Atienza, for that report.